Doc Abergos lahat. Oo. Doc, good Doc, morning. good morning. Doc. Doc. Good morning, Kuya Mark. Good morning, Tita Susan. Yes, pakinggan ko po ang ating case study ngayon, and that's good to know. That's good to know. Oo, ay kasi ano sila Meron tayong right from the mothers, ano talaga, voice. napuputol-putol si Doc. Puputol si Doc Gerald. ayusin Ayusin natin natin yung ating linya. linya para mas magandang mapakinggan yung lahat na sasabihin ni Doc Gerald Oo, tungkol doon sa... si Lian kasi Mami Lian kasi kanina parang almost ideal kasi no. Oo. Ideal talaga yung Sabihin ng mga malaking nakikinig, kita ni husband. ay sana lahat piloto asawa. Oo. na Paano kung ang parang- asawa mo ay karpintero? Oo, Mason. kaya nagba-boundary. ganyan. Rider. Right. sorry. na, 'di ba? So, Bakit ikaw sinasadya? So, ay, ibig sabihin, kung gano'n, yung babae can decide na ganyan, ay Doc Abergos, sa tingin mo, ngayon ba, nasa mga, given yung ekonomiya natin, given yung sitwasyon natin, ay paano ba natin ilalagay ang role ng mga kababaihan sa lipunan? Sa lahat ng bagay, hindi lang sa family kundi sa hanap buhay din. Yes, magandang umaga, Kuya Mark, Tita Susan, magandang umaga. So, meron tayong tinatawag kasi na roles. Ano ba yung roles na to? Meron tayong tinatawag na ascribed roles. Meron tayong achieved roles. Ngayon, kaibahan ng ascribed at achieved. Yung achieved na roles, ito yung out of your, talagang pinaghirapan mo, talagang ginusto mo itong gagawin mo. That's an achieved role. Yung ascribed na role na sinasabi is, ito yung inilagay sa'yo ng kultura natin. Ito yung, kumbaga, unwritten rule na napag-usapan na ito ang role mo dahil ikaw ay ama, ina, ikaw ay lalaki, ikaw ay babae. Both kasi yung ascribed and achieved na role na yun, kaya nagkakaroon ng interplay, lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan natin ay pamilya. So, ang dumadating dito, Kuya Mark, is first of all, sino kasi ang pag pamilya pinag-uusapan natin, sino ang nagdadala ng income sa pamilya? Ang pagpapamilya ay hindi lamang ito husband and wife, tapos we live happily ever after. Napakalaking kasama sa pagpapamilya ang finance. Ang paano tayo makasurvive together. So because of that, nagkakaroon ng much power and much sometimes much authority kung sino ang nakakapagdala ng mas maraming income sa family, whether it is from employment, from business, or mga professional fees. Income ang pinag-uusapan natin kapag family matters, and kapag usaping sino ang may role sa family, kung yung nanay ba o yung tatay, kung yung lalaki ba o yung babae, asawa lalaki o asawa babae. So, Tita Susan, while it is true na sinasabi ng iba na, ay, mga lalaki, may pride yan, na hindi ako sa misis ko, kapatalo na ako supposed to be yung magdadala ng income sa family. Pero, pag hinarap natin ng katotohanan at hindi kompleto at hindi sapat ang income na dinadala ng husband, the wife joins in para magkaroon ng income. Siyempre. So doon lumalabas na nagkakaroon tuloy ng somehow interplay kung sino ang nagkakaroon ng much authority pagdating sa family. Hindi natin mapagkakaila po yun kung sino ang nagdadala ng pera, somehow yun ang may authority. Pero dito, Doc Abergos, sa survey, for example, so general ito, 83% ng Pilipino adult ang nagsasabing babae dapat. Kumbaga, ina-assign sa gender na babae dapat ang homemaker, siya dapat ang nagre-raise ng family ng mga lalo pag anak. bata, tungkol sa bata, parang dapat babae lagi. Babae. So ito ba yung ascribed role na sinasabi mo na ina-assign porket yan ang gender palibhasa women's month tayo, no? So yun ang hugot natin. Actually, Kuya Mark, even ang batas natin, inassign talaga ang babae for that. Talaga? Kasi kung talaga, kahit ang batas natin kumiling sa kababaihan, sa pag-asikaso ng usaping pamilya. Di ba, dati kasusan yung kapag may legal separation, ang unang-unang pinagbibigyan ay ang babae. Yung anak Kasama dapat rin sa kanya. talaga kasama yun.
So ibig sabihin kasi Yes, lalo na kapag yun naman novedad. yun naman siguro Doc Abergas Doc Abergas. Doc Abergos na may siyensya kasi yun, di ba? Kaya sabi ng batas, pag lower than 7, yung bata, dapat babae, nasa nurturing care. Nurturing Yes. ang babae. So siguro meron naman yung psikolohiya doon, may siyensya doon. Ano nga ba Kung bakit sa kanya ina-assign. Ano nga ba ang ano nun? Psychology nun? Nurturing nga ang babae. Siyempre, antimano pa lang siya, nagbe-breastfeed. Siya ang unang yakap, siya ang unang halik ng bata. Ayan daw di ba? pati. Parang sabi daw, ang bata daw talaga, pati yung paglabas ng unang salita, mama. Mama. Ay, siya talaga ang una eh. So baka hindi natin maitatatwa na talagang kung meron din lang at piloto rin lang naman ng asawa mo, ay napakagandang ikaw mag-nurture ng bata para isang healthy, isang matalino at mabait na bata ang lalaki. Kaya lang syempre, ang hindi naman minsan matake ng mga babae, pagka ininsist mo sa kanya yan na para bang wala siyang choice, na para bang ang sinabing role mo iyan lang, na para bang nilimitahan mo ang babae na iyan. Hindi kaya Siguro yun ang hindi katanggap-tanggap. Hindi kaya isa rin sa mga dahilan niya, kaya yung ibang babae ayaw na munang mag-anak. Dahil hindi yan ang nakikita Kasi niyang role. parang Ganon? kung para sa kanya, sa isip niya, ideally, ikaw ang Ikaw magpapalaga ng bata, pero career woman ka. Oo, so parang ayoko yata yung meron role ako na binibigay mo. para mamimili ka eh. Yun nga. Diba, So, wag na lang. Doc Gerald? Pwede bang ganun yun? Yes. Totoo yun, Kuya Mark, kasi yun yung nangyayari na ito ang dapat gawin mo. Ito na yung ina-ascribe sa'yo ng lipunan na supposed to be ganito ang gagawin mo, supposed to be ito lang ang role mo. Gusto kong puntahan ng punto, Kuya Mark, yung kabilang side naman ng story na yun, na mahirap maging homemaker. Napakahirap ng nasa family ka, sa bahay ka, sa house ka, sa home ka, at i-ano mo lahat yun at i-manage mo lahat. Napakaganda ng sitwasyon kapag ang husband ay may maayos na income at paggagamit ng misis na pang-manage ng tahanan. So, yun pag sinabing ang women ay dapat nasa tahanan, Kuya Mark at Susan, somehow hindi ko siya nakikita na negative. Nakikita ko siya as something that is really very hard to do. And bow kaming mga lalaki na sa inyo women na pupunta yung pagmamanage ng home. Kaya totoo rin na sometimes wala pa naman ako sa nakitang study na kung kaya ayaw pa mag-anak or kasi career woman pa yung babae, di ba? Wala pa ako nakitang study ng scientific study, pero actually na-observe natin yon. So ang usapin naman yun ay usapin na kung talaga bang gusto na nung mag-boyfriend girlfriend na mag-asawa, gumawa ng pamilya. Yung partnership to be together, na meron kang partner in life na magtulungan, nandun yun okay yun. Pero pag usaping pamilya, somehow ang nagde-decide, tama ka Tita Susan somehow ang nagde-decide yung babae kung ready na ba tayo sa family na mag-anak at magbuntis na siya. Totoo yun. Kasama kasi dito yung kung masusustain natin yung lifestyle na para sa pamilya natin. Ate mo sabi nitong isang listener natin, sa amin po ni Mr. kahit gusto niya na since marriage siya, gusto niya bahay lang siya. Gusto nung asawang lalaki, pinakiusap daw niya na mag-work lang siya for minimum years. Ayun, tapos after that, nag-ano na siya, stop na siya, tapos nag-focus na siya sa mga bata. Siguro para lang maano yung niya na maramdaman niya na mapagbigyan yung baka mamaya estudyante pa lang siya, meron na siyang ambitions, diba? Yung aspirations na pinatikim. Ganun, parang yung kasi gusto ko na maranasan. Parang sa tanang buhay mo, naranasan mo maging isang career woman. And after that, pwede din ganun Tita Susan, may historical significance kasi yan part of that is a Western culture na no 1950s and 1960s in the other side of the globe kasi westernized po tayo
malaking parte ng kultura natin ang Western culture na ang women, ang mga babae ay nasa tahanan. Kasi ang mga lalaki po malaking income, kaya nauso po yung yung mga commercial na yung nagtitinda ng mga nagtitinda, ng mga kitchenwares, ng mga table, ng mga appliances, kasi ang tumatanggap doon, ang gumagamit doon, yung mga babae. Kaya gustong-gusto po ng women of the 50s and 60s na they are at home, kasi ang sarap i-manage nung house, nung home, na napoprovidean ka ng mister mo. And also at that time, that is also the time, historical based lang po, tignan natin para malaman natin ang kultura. That is also the time na nagkaroon ng mass housing, na dapat magkaroon tayo ng mga tinatawag na malaking mga villages, na tinatawag na subdivisions, in which your couples wanted to prove to everybody that we are a happy family, bumibili ng bahay. At yung bahay na yon minamanage ng wife. Ang husband naman ang kumikita. That is the time, Tita Susan, na medyo magaan pa kumita ng pera. Pero ngayon ang pinag-uusapan natin na both na husband and wife, mabigat-bigat na yon. At yung mga bahay na bibilhin at pupunuan natin ang gamit natin na pampasaya at pampuno ng buhay natin, hindi that much available na now. At hindi na rin ganun kamahalan. Hindi na rin ganun kabura at mahal na rin siya. Kaya nababago po yung kultura natin based on historical facts and evidences. Sabi naman ng isang tagapakinig, para sa kanya depende daw sa kalagayan ng pamilya. Oo nga. Dahil mas maraming mahirap Correct. kaysa marangya ang buhay. Yung sabi nila. Kaya po mas maraming parehong mag-asawa need na mag-work. Yes. Kaya ang mga bata hindi na rin maayos. Sabi niya, ang hirap nga po. Mahirap. Sabi Siguro may nga regret nila, ka din nga na gusto mo sanang ikaw talaga nagpapalaki pero hindi kaya eh. Hindi, yung sinasabi rin ni Doc Abergos yung dati, 60s, kahit mga 70s siguro, 80s, Doc Noon, Abergos, baka mas madali daw ang middle class. Mas madali daw noon magbuo ng middle class family na kayang Baka si wife ay talagang homemaking. Oo nga. Talagang almost perfect talaga yan dahil syempre kailangan nga ng mga Yes. bata ang nurturing mother. Hindi, pero choice ng babae na sige, ito ang Choice. role ko. Yes, choice ng Kasi babae. gusto Yun, kong Kuya Mark. maayos ang mga bata. It has to Yes. be their choice. Dati pwede kang meron kang luxury na ganung options. Ngayon talaga ang option nyo lang talaga, wala kayong option. Ang kailangan nyo lang gawin, magtrabaho pareho. Kung gusto nyo makakain, minimum na lang, makakain na lang ang Makakain mga na lang anak. kayo, mapag-aral ang anak Hindi niyo. hindi yung aaralin ko pa yung first word niya, ako ang kasama maghahatid wala sa na yun daycare. eh. Parang nawawala na yun eh, di ba? Hindi na. Basic na lang, makabayad ng kuryente, tubig, upa, at saka mag-aral ng Yun ang bata. priority. Hindi ba, Doc Gerald? Yes, totoo yun, Kuya Mark. Kaya kung titignan natin pagdating sa population and demographics, yung mga nakapag-asawa ng 60s and 70s, nag-asawa sila po tignan niyo po kung gaano kadami ang anak. Karaniwan na nakapag-asawa ng 56, 8 karaniwan. Typical po ang 8. Yan po, meron po Kukunti ako yun. dyan. Pag May study 8. po ako dyan. Hindi kami. Karaniwan, 8 Kasi hanggang yung mga 12. mga lolo-lolo ko, ang mga anak 10, 12. Oo nga. Di ba Yes. talaga, di ba ganun, Dok? Talagang in-embrace nila yung humayo kayo't magpakarami, ha? Pinanindigan Tita talaga, Susan, ha? Dok Gerald, Yung gano'n walo- naman talaga yung dati. walo na yun, Oo. naalagaan yun. Kita Susan, yung 8 na yun, naalagaan yun. Yung 8 na yun, nakakaaral yun. kung Kasi nga, maayos iba-iba ayos, naman ang buhay nakapag-aral noon. lahat. Yes, Iba yes. naman ang buhay, no? Kasi noon, yung mga paninda, nahihingi-hingi mo nga lang ang kakainin mo, no? Ngayon ba may mahihingi ka ba? Kahit nga malunggay, pag sa Metro Manila, babayaran mo, eh. Di ba? Iba buhay noon siguro. Tsaka, So may kinalaman din talaga ekonomiya natin. Malaki. Di ba, Dok? Yes. Yes, napakalaking factor po yung income generation ng family. Kasi kung ang husband ay malaking income o mas malaking income or malaking income kung yun lang ang source ng income po sinong ina ang aayaw na magstay sa loob ng family, ng house, ng home, na kasama ang mga anak niya. At balik na rin po natin, kung may income naman po ang wife, gusto rin naman siyempre ng isang ama na magstay din sa bahay at ma-meet makasama ang family niya. Alam nyo,
yung sinasabing may pride ang male. Totoo yun, totoo naman yun. Meron naman talaga na we should be the ones who take care of the family kasi that was an ascribed role. Pero pag titignan natin yung katotohanan, Susan, may nakikita rin naman tayong marami nito, again, it is based on case studies, na may mga wives na nagtatrabaho abroad, yung mga husband yung katrabaho. Yung mga husband umaasa Meron dun sa din ganun. sweldo na binibigay ng... So, hindi... Di ba Tita Susan, minsan masaya, minsan malungkot ang mga istorya to. Ang dami na po nating naging documentary noon na ganito yung sitwasyon. Minsan masaya, minsan hindi. So, it's not just about the pride na ang lalaki ang dapat mag-provide sa family. Kung mas malaki naman ang makakapag-provide ang women, ay huwag naman abusuhin ng mga husband. Yun naman ang punto doon. Na porkit ang taas ng income, abusuhin na, hindi na rin siya magtatrabaho. Pero ano talaga ngayon, yung mga kababaihan talagang ano tawag dito? Yung ano sila parang career. Kasi nga minsan nga, ito Talagang ngayon, si kaya Lian naging- lang si yung Lian. kausap na kung napakinggan Kilala mo ko na Doc siya. Abergo, yung Mami Lian, bata ito, Gen Z na bata na mother. Buti nga meron siyang ganyan na choice. Yes, yung choice. Pero yung iba, alam mo, ewan ko kung meron din data ito PSA, pero ngayon hirap na rin magbuntis ang mga Gen Z. Either kung may PCOS sila, hindi sila makapagbuntis dahil stress na stress sa mga karir nila. Ang dami. Ay di, meron naman dahil sa kanilang choice. Kasi nga mahirap ang ekonomiya, mahirap ang Iba-iba childcare, din. magastos Iba ang naman sa childcare. career. Oo, so parang ngayon, ang nagiging problema natin bilang lipunan, pag nagtuloy-tuloy ang trend na yan, ay yung replacement rate natin, magiging aging population tayo. Wala nang papalit na mga bata sa mga tumatandang Pilipino. Makaramdam mo na yan kasi yun sa mga circle lang na kilala, ando doon yung mga kakilala mo, ilan na yung kita mo nagpakasalda, wala pa rin anak. Wala. Dahil Bakit? choice nila, mahirap Choice talaga. nila. Mahal. Nagpaplano pa lang. May mahal piko sa ako eh. Oo. Yung Ay bakit? ganun, diba, Kasi Doc? naman trabaho ko. Sa trabaho? Sa stress. Paano ka naman mabubuntis? Diba, Doc Gerald, yun yung nun. Pagdating ng araw, baka tayo kulangin, Yes. Actually, may mga study na rin po na fino-forecast po na kung ganito po ang trending ng ating population, baka mamaya aging population na po tayo na we are talking here of the middle class, Tita Susan. Yes, Those the people who are gainfully employed or sa business, laging mababa ang hindi man lagi, that's a sweeping statement. Bumababa yung number of children at kung kailan sila nag-aanak. But when we talk about the overall population, oh my, that's a different story altogether. Tumataas at tumataas pa rin ang population natin. So, ang Doc, problemang ito, para sabi yata, Doc, ito general, ang ating replacement rate ay 2 na lang. Ito, sa kabuuan to whether kung anong social class ito, mahirap o middle 2 class, na lang. as a population, 2 na lang ang ating replacement rate. Ibig sabihin yung trend talaga pababa. Sa kabuuan. Thank you Kuya Mark sa latest na information na yan. Tama yung analysis na kawawa ang middle class kasi na hindi nga nakakapag-anak that much. Pero kung tutuusin, kung titignan natin ngayon, hindi lang pala middle class na. Thank you for the information Kuya Mark. That's the latest one. Hindi lang pala middle class ngayon ang nahihirapan. Even ang mga poor na sometimes na nasisiraan po na bakit yung mga pasintabi na po yung mga mahirap kung sino pa yung walang trabaho sa anak sa anak, pero apparently 'di ba ganun po, 'di ba, pero apparently na rin pala, bumababa na rin pala, medyo na nagkakaroon na rin ng population control at siguro naiintindihan nila because of education right now that we are espousing na naintindihan na ng marami na mahirap ang ating ekonomiya. Siguro somehow sana I also hope and pray na lahat ng tao tignan yung idea ng population control. Pero hindi ko sinasabi Kuya Mark na wag na mag-anak. Ang sinasabi ko lang ay tignan natin kung ano ang kaya ng family natin, kung ilan ang dami ng anak at kaya ng health natin kung ilan daming anak, then so be it. Hindi po natin, wala po tayong mape-prescribe na dapat ang number ng anak natin ay ganyan na. Hindi po.
depende po yan sa pamilya at ang kinalakihan ng family. But the point there is, kahit ako, sino naman ang ayaw ng malaking pamilya? Kung malaki ang income mo. Kung malaking income. Ako, yun. Ako, oo nga. Na ideal sana dyan nakakatrabaho ka at the same time nagagampanan mo pa rin yung responsibilidad mo sa mga anak mo. Pero yun nga, sabi nga, karamihan sa atin, kailangang pareho magtrabaho ang mag-asawa para mapunan yung kanilang mga pangangailangan sa buhay. At saka para feeling ko mas extra challenging sa mga kababaihan. Kasi kahit alam mo yung nagtatrabaho, may career yung babae dahil sa pangangailangan sa income, pero hindi mo maaalis sa mga kababaihan yung nurturing heart nila na parang syempre. sila yung mas guilty, sila yung dahil hindi nila naalagaan. Pero mo naman, siyam na buwan mo dinala sa sinapupunan yung bata o yung baby, di ba? Oo, so parang, inilabas mo, iniluwal mo. Sabi nga, pag nanganak ka isang babae, ang isang paa niya ay nasa hukay. Hindi ba? Ganun talaga. So siyempre mas gusto mo na doble. ikaw sana ang sumubaybay. Pero yun nga, again, babalik tayo doon sa usapin na kailangang dalawang nagtatrabaho karamihan sa atin. Kaya ano ba tawag, hindi napapabayaan. Pwede. Hindi na niya nagagampanan yung isa pang role niya. Hindi nagagampanan ng what is ascribed kung paano mo gampanan ang homemaking, ang pagmamanage ng family. At saka siguro, baka kulang pa tayo, yung mga pulisiya natin, in honoring yung mga sacrifices ng babae. Sabi mo nga, kayo ang nagbibigay ng isang paa nyo sa hukay. Pero kailangan nyo pa rin bumangon at may trabaho, walang pera kung hihinto. Kailangan i-mind pa yung mga anak. So kulang pa. Siguro may mga pulisiya na dapat in honor of women, bigyan naman ng kaunting... Mas Magna Carta. pagpapahalaga. Tulong pagpapahalaga na mga benepisyong ibibigay para sa mga kababaihan. Subaybayan natin, baka sakali naman. Dr. Gerald Abergo, salamat sa iyo. Salamat. Maraming salamat po at Happy Women's Month. Happy Women's Month sa aking ina at sa aking may bahay. At kay Susan, kay Joyce, dito. Kay Joyce, lahat sa ating mga Maraming babae ata rito, kababaihan. sa newsroom. Happy Women's Month. Salamat sa inyo. Yes. Doc Gerald, salamat sa iyo. Thank Happy you. Monday. Okay.